Mga kwento ni Felmo. Mapagpalang araw po sa inyo, Sir Seth. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Kyle. 17 taong gulang. Babae. Dahil nga sa pangalan ko na ito, Sir Seth, laging nililista ito sa lalaki sa school namin. Matagal na rin po ako nakasubscribe sa inyo. At halos kada wala akong pasok ay pinapakinggan ko kayo. Itong ibabahagi ko ay sarili kong karanasan sa bahay namin at sa lugar namin. Susubukan kong ipaliwanag ng malinaw sa inyo. 7 taong gulang ako nang pumanaw ang aking ina. May 2 akong kapatid na sumunod sa akin. Ang 15 taong gulang na pangalanan na lamang nating Thea at ang bunso namin na pangalanan nating Ayane. Lalaki po ito, 13 taong gulang. Marami na rin po sa lugar namin ang may alam nitong mga ibabahagi kong kwento. Nang pumanaw ang aking ina, dito nagsimula ang bangungot sa buhay ko. Mula nang pumanaw ito, palagi akong nakakakita ng kung ano-ano na hindi nakikita ng ordinaryong tao. Sa madaling salita, meron po akong third eye. Buntis po ang aking ina nang pumanaw ito. Kasama sa pumanaw niya sa sinapupunan niya ang bata na dinadala niya. Ang sabi ay nabubulok na umano yung bata sa tiyan niya at matagal na daw itong patay. Kaya siguro nagkaroon din ng komplikasyon sa aking ina. Isang gabi ay magkakatabi kaming natutulog ng aking pamilya. Ang lola ko sa father's side, katabi ang 2 kong kapatid. Ako naman nakaipapabanda. Nalimpungatan ako ng madaling araw. Pasado 2:00. Nang may makita kong mata sa uluhan ni Ayane. Nang titigan ko ito, isang bata na nakapulang short. Sobrang itim nito na barawang tuyong-tuyo ang katawan. May mga dalatong laruan na parang ginigising si Ayane at parang gusto makipaglaro dito. Sa sobrang takot ko ay nagtakip ako ng kumot. At nang unti-unti kong binubuksan ang kumot para sumilip wala nang bata nun. Agad ko itong ikinuwento sa aking pamilya na kahit sila'y nagtataka, bakit nakapulang short pa yung bata? Kumbaga, dun sila nakafocus, Sir Seth Bakit nakapula? Tuwing nagkakasakit naman ako, Sir Seth, hindi ako maiwan ni Lola. Kung aalis naman siya, ipapabantay niya ako. Isang araw ay naiwan ako sa bahay. May lagnat ako. Nakapwesto ang aking higaan sa gilid ng hagdan. Hindi ko maintindihan kung bakit may nakikita akong mga jolen o mga bolang bilog na kulay itim na papalapit sa akin noon. At kapag pipikit naman ako ay parang may naglalaban sa mata ko na itim sa itim. Na para bang may gusto silang kunin. Tapos magigising ako nun. Pagod na pagod. At lalong tumataas ang lagnat ko. Hanggang sa nasanay na lamang po ako sa nangyari sa akin. Isang araw naman ay umuwi galing Italy. Ang tita na nagpaaral sa akin ngayon. Nakamotor kami ng aking tito at nasa gitna ako ng 2 kong tito noon. Single na motor po ito. May salo-salo kaming magpamilya ng mga panahon na ito sa isang restaurant sa Manila. Habang nasa kalagitnaan kami ng daan, meron akong napansin sa hindi kalayuan na babae. Nakabelo. Itim na itim ang damit. Mukhang matanda po ito. Nang sasabihin ko na sana sa tito kong nagdadrive na may tatawid nun. Ganoon na lamang ang gulat ko nang biglang tumagos ang babaeng nakaitim sa dinadaanan namin. Akala mo masasagasaan pero hindi po. Tumagos lang talaga yon. Buong biyahe ay wala akong imik nun.
Nang makarating kami sa restaurant ay sakto namang sumalubong sa akin ang tita kong kapatid ng aking ina. Kinuwento ko sa kanya ang naranasan ko sa daan. Siyempre nagtaka din ito. Nagstay po kami sa isang hotel. Hindi na doon natulog ang tita ko galing Italy dahil uuwi na din siya sa bansa. Ito na Sir Seth. Ang nakakatakot sa lahat na ayoko nang balik-balikan. Walang ilaw sa bahay namin. Meron akong nakita noon. Babae. Nakaitim. Nakabelong itim. Nung una ay nakatayo lamang ito. Pero walang ano-ano. Bigla itong lumingon. Agad naman akong kumaripas ng takbo pababa. Akala ko namamalikmata lamang ako noon pero nang magkailaw kami, nasa baba ako ng bahay namin. Gawa lang po sa kahoy na may pagkabato ang bahay namin. At yung ngang nasa baba na ako nakatambay, meron akong naririnig na naglalakad sa bahay. Yung yapak niya, napakadiin. Akala mo talaga may dumadaan na naglalaro nun. Umakyat ako para silipin ang taas namin. Pag-akyat ko, may nakita akong nakadress na babae at nakaitim na babae. Hindi ko mawari kung ano ba ang ginagawa nila. Ramdam na ramdam ko ang kabog ng dibdib ko noon. Kasabay ng panginginig ng tuhod ko. Nang may marinig akong mga salita sa bahay namin. Sa baba ko naririnig yung mga salitang yon. Doon ako napaubo habang lumuluha dahil sa takot. Akala ko ay aatakihin na ako dahil doon. Kinuwento ko naman ito sa mga nakakatanda pero tanging pagtataka lamang talaga ang nagiging reaksyon nila. Nagkaroon ako ng sariling kwarto sa bahay. Isang araw ay walang tao na naman sa bahay kaya natulog ako mag-isa sa kwarto. Walang ano-ano ay bigla akong nagising noon. Pero hindi ko maramdaman ang nangyayari sa akin. Hindi ko magalaw ang aking braso, katawan. Pero pakiramdam ko ay sumisigaw ako ng tulog noon. At nagpupumiglas dahil sinasakal po ako ng isang batang mahaba ang buhok na nakadagan sa dibdib ko. Maya-maya ay narinig ko ang boses ni Lola. Pakiramdam ko ay sinasagot ko siya at sumisigaw pero walang nangyayari. Ang ginawa ko ay kumalma at nagdasal ako ng ama namin noon. At doon ako nakahinga at nakagalaw kaagad. Pagkagising ko ay naroroon si Lola. Dali-dali kong sinabi sa kanya na hindi niya ako pinapansin noon. Takang-taka ito at napatanong ng bakit. Sinabi ko naman ang nangyari kaya agad siyang nagdasal sa kwarto ko at nag-ikot-ikot. Palagi kong nararanasan ito, Sir Seth. Minsan pa nga'y pakiramdam ko, may nakatingin sa akin at biglang-bigla na lamang akong kikilabutan. Huling karanasan. Sa sobrang kaburingan sa bahay noon, naglinis ako ng kwarto. Ang kwarto ko po ay may isang cabinet na lumang-luma na. Cabinet po ito ng lola ko sa tuhod. Nanay ng nanay ni Papa. Nilipat ko ito ng pwesto. Pagkatapos ay nagpahinga na ako at kumain na. Maya-maya ay nadapuan ako ng antok. Lumipas ang oras. Nakatulog ako. Nang maramdaman ko na namang parang may nakadagan sa akin sa dibdib ko. Pagdilat ko ay bumungad sa akin ng isang babaeng itim. Galit na galit sa akin yon. Sinasakal ako nito. Nagpupumiglas ako ng sobra. Hindi na pumasok sa isip ko ang magdasal dahil akala ko parang totoo, Sir Seth eh. Gising na gising ang diwa ko. Nagwawala ako sa pagkakasakal niya sa akin na para bang may sinasabi pa to. Maya-maya, narinig ko ang boses ng kapatid ko.
Sinubukan kong sumigaw at humingi ng tulong, pero wala pa rin. Pero nung sumigaw ako, Sir Seth, kahit hindi niya ako naririnig ay bigla kong naalalang magdasal. Halos ilang minuto din siguro ang umabot na nakadaga nito sa akin dahil pakiramdam ko, pagod na pagod ako. Kakap pumiglas sa kanya. Nagdasal ulit ako ng paulit-ulit. At dito na biglang gumaan ang pakiramdam ko. Dito ay sinabi ko sa kapatid ko na hindi niya man lang ako tinulungan. Na kanina ko pa siya tinatawag noon. Ang sagot niya lang sa akin, wala naman daw po akong sinasabi. Tulog lang ako. Tinawag ko si Lola para sabihin ang nangyari. Dito ko na rin nalaman na ayon pa sa mga taga sa amin, matagal na daw palang may nagpaparamdam sa bahay namin. Kaya walang lakas ng loob ang iba na umakyat dito. Huling karanasan. Pasado alas 4 o alas 5 ng hapon. Nag-aagaw ng dilim at liwanag ng paliguan ako ng aking lola. Nalagyan lang ng konting bula ang mata ko noon. Tinanggal ko ito sa mata ko dahil sa mapdinga. Pero pagkatanggal ko noon ay may nakita akong babaeng nakaputi. Mahaba ang buhok, payat, at parang nakalutang. At kahit nakaharangan ng mga itim niyang buhok ang kanyang mata, ramdam na ramdam kong nakatingin sa akin ito. At magmula noon, Sir Seth, tinanggap ko na lamang sa sarili ko na meron akong ganong klaseng kakayahan. Ang makiramdam at makakita ng mga kababalagan. ...2023 pa lamang, nagsimula na akong makinig sa inyo. Ugali ko talaga noon na mag-wifi at sa YouTube lamang nauubos ang oras ko. Nag-search ako ng mga horror stories hanggang sa makita ko ang channel nyo. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Bay. Nakatira sa Mindanao. Hindi ko na lamang babanggitin ang lugar namin sapagkat tanyag ang halos nakatira dito. Simula bata pa ako o simula nang isilang ako sa mundo, wala talaga ako nararamdaman o nakikita. Ngayon lang. Ngayon pang nasa modernong pamumuhay na tayo. Alas 7:15 nang utusan ako ng papa ko na mamalengke. Medyo malayo ang palengke sa amin. Nasa kalahating oras kung nakamotor ka. Kasama ko ang asawa ko. Bali itong asawa ko, Sir Seth, ay may pagkamistiso. Sa madaling salita, gwapo po ito. Siyempre, ako maganda din. Huwag idaw ng sarili, kumbaga. Taga-ibang lugar siya. Syudad sa kanila. Hindi mo talaga aakalain na sa kabila ng kanyang maamong muka, ay may kakayahan pala siyang makakita at kung paano labanan ito. Samantalang ako na taga-probinsya ay hindi naniniwala sa mga aswang-aswang. Pero siya pala ganon. 23 years old siya. Ako 21 pa lang. Arranged marriage po ito. Dati, hiwalay kami. Nakatira siya sa bahay nila at ako ay sa mga magulang ko. Bali nakarating na kami sa palengke. Una naming ginawa ay nagpagas kami tapos kumuha kami ng 1 kilong galunggong na isda. At lana. Kasama ng sibuyas, kamatis at iba pa. Nang matapos na kami, nasa bandang alas 8 na ng gabi ito. Nasa liblib po ang bahay namin. Yung tipong papasok ka sa kakahuyan at mga palm tree. Pagkapasok namin sa may kakahuyan ay may dadaanan kaming maliit na kalsada na sira-sira. Kailangan mo magdahan-dahan kasi masisira yung motor mo. Sa bandang kanan ay may naririnig akong boses na parabang paghuni. Alam mo yung pinagsabong na pato. Tapos parang may pinupunit nun. Narinig ko kaagad yung gawa ng nasa may damuhan at sementeryo yun.
May solar doon pero ang gabi yun ay kakaiba. Napakadilim na kung mamamatay ang ilaw ng motor namin, sarili naming paa ay hindi namin maaninag. Nakasingle kami. Walang ano-ano ay dalawa na ang huni na naririnig ko. Tapos parang ginapos ang motor namin. Mas madali pang paglalakad ng tao kaysa sa motor nun. Natakot-takot nagdasal. Maya-maya ay umandar ang motor namin. Sabi ng asawa ko, "Anong ginagawa mo?" Sabi ko wala. Kasi nakasubsob kasing ulo ko sa likod ni Sir Seth eh. Nakapikit at nagdadasal nun. Napakahigpit pa ng pagkakayakap ko sa kanya. Akala ko ay hindi niya yun napansin. Hindi ko na sinabi kasi baka matakot pa siya. Pagkalagpas namin doon ay may dadaanan kaming maliit na barangay. Medyo nakahinga ako gawa ng akala ko dun lang at wala na kaming ibang mararamdaman. Pero mali kami. Marami pa rin kahoy dito sa lugar na ito. Walang ilaw. Kumanan kami sa crossing. Walang ano-ano ay biglang humangin ng pagkalamig-lamig nun. Parang yelo. Nananayo ang balahibo ko na akala ko ay nakatayo ang buhok ko. Hindi nagtagal. Nakita ko sa bandang palm tree. Merong nakalutang sa hangin. Napakalaki ng mata nito. Akala mo may flashlight na nagbabaga. Ang pinagtataka ko lang, sa ibang kwento ay pula ang mga mata ng mga ito. Pero ito, Sir Seth, puti. Natakot ako at mas niyakap ko ang mister ko. Pero itong asawa ko, yung dala kong flashlight ay kinuha niya. Bigla-bigla niyang tinutukan ng flashlight ang nilalang na yon. Kitang-kita namin ang isa pang tao na nakadapa sa lupa habang nakalugay ang dila. Parang palaka kung makadapa siya pero di ko talaga nakita yon. Doon lang ako sa nakalutang tumitingin. Binilisan ng mister ko ang pagmamaneho kasi medyo malayo pang bahay namin. Sa mga oras na yun ay hindi maalala ng asawa ko ang kakayahan na pinamana sa kanya ng tatay niya. Nalimutan niya. Kumbaga, na mental block ito. Bali yun nga. Medyo malayo pa. May kakahuyan pa. Tapos pagbaba mo, may bahay na maliit na nag-iisa. Tapos kakahuyan ulit. Tapos may bahay ulit na 4. Kasunod ay ang bahay na walang tao at gym nun. Nang makarating kami banda sa bahay ng ninang ko, doon kami nagparking dahil hindi na makakapasok ang motor. Iikot pa kami kapag ginawa namin yon. Balito na. Natatakot kami pero tawang-tawa kami. Kinuha ng asawa ko yung isda. Nang walang ano-ano ay narinig ko ang boses ng ate ko, si Lily. Nagsalita ng, "Tapos na kayo?" Pero nasa bandang ilog ito. Natakot ako gawa ng imposible na naroroon ang ate ko kasi malayo yung bahay nun. At anong gagawin ng ate ko sa may bandang ilog? Nang ganong oras pa. Napatanong ang asawa ko kung ano yon, habang kinukuha yung isda sa toolbox ng motor niya. Pero nagalit ako at sinabihan kong bilisan na lamang kasi gustong gusto ko nang tumakbo ng mga oras na yon. Maya-maya ay nakita ko ulit ang nakalutang na yun, Sir Seth. Nasa kabila na siya ng kalsada. Hindi ko alam pero kumaripas na ako ng takbo nun. Naiwan ko ang asawa ko. Pero syempre tumakbo din ito. At dahil lalaki siya, alam niyong maabutan niya ako. Maya-maya ay naiwan ko yung tsinelas ko. Medyo malayo na sa akin yon. Napatawa pa ako at sabi ko sa kanya na iwan ko yon. Huminto kami. Tawang-tawa ako gawa ng dun pa sa eksenang yun na iwan talagang tsinelas ko. Pagdating namin sa bahay ay tinawag ko yung mama ko. Napagbuksan kami.
Tinawag pa ng mama ko yung 8 taong gulang kong pamangkin at sabi ay buksan sila. Sinabi ko kay mama na siya nang bumukas. Pero nang nabuksan na kami ng pamangkin ko at nakita ko si Papa na tumayo agad. Sabi niya, "Nga pala, sana hindi ko na lang kayo pinamalengke kasi hindi bukas ang gate sa kabilang kalsada." Doon kasi maaliwalas yung daan at maraming bahay. Nakasarado yun. Utos ng gobyerno sa amin ito. Balin nga sabi ni Mama, tinanong niya kami kung anong nangyari. Kung hinabol ba umano kami ng aswang. Kinuwento ko sa kanila ang nakita namin. Sabi ng Papa ko, baka yung dala daw namin na isda yung habol-habol nito. Natawan na lamang kami. Ang nangyari ay binalikan namin yung tsinelas ko. Kinuha ni Mama ang isda, tinugasan at pinrito. Paglipas ng ilang minuto, nag-duty si Papa. Ang oras kasi ng duty niya, gabi na rin. Sundalo po si Papa. Itong bahay namin ay shelter. Malaki siya kaya medyo hindi ako takot kasi paano makakapasok, di ba? Yung naisip ko, marami ang tao dito at bahay ito kaso liblib nga lang. Maya-maya ay may narinig akong naglalakad sa bubungan. Pinakinggan lang namin ito. Si Mama ay nakaupo sa may bintana. Itong bintana namin ay salamin po. Kung may sasampa dito ay maaaninag mo. Ayun nga, may aninong dumaan nun. Napakabilis. Sinabi ko kay Mama na umalis siya doon sa may bintana. Pero si Mama kasi ay likas din na matapang na babae. Bigla na lamang niyang binuksan ang bintana noon. At ang sabi pa nito, "Oh, andyan ka pa. Huwag mong takutin yung mga anak ko kung ayaw mong paghahampasin kita ng walis." Sinabi naman ni ate noon na huwag na kaming matakot gawa ng nariritong gabay ni Lolo. Ito kasing lolo ko ay nung nabubuhay pa albularyo. May gabay siya, may alagang aso na pag kalaki-laki noon. Walang nakakakita kundi siya lang at si Papa. Walang ano-ano itong ate kong nagsalita noon. Umaliwala sa mukha. Naging iba ang tono na parang napalitan ito ng pagkakalmado. Tumayo siya, pumunta sa bintana at pumalakpak ng 3 beses noon. At sabi, "Umalis ka na dito. Di mo kami kaya. Huwag mo nang pakialaman ang pamilya ko. Umalis ka na dito kung ayaw mong masaktan." Pagkatapos nun ay pumalakpak ulit si ate ng 3 beses. Muling sinarang bintana at umupo at tiningnan ng asawa ko. Sabi niya, muntik ka na niyang madali. Gusto kanyang sampalin sa gilid para mahulog kaso kami ang nababangga nila. Gusto nila kayong ihulog sa bangin. Sa madaling salita, Sir Seth, kung ano man ang ginawa ni ate nun, hindi siya yon. Para bang may sumapi sa kanya. Dagdag pa nang nagsasalita sa katawan ni ate. Yung bahay umano namin ay dating may akasya. Napapalibutan ng akasya. Itong napagtayuan umano namin ng bahay. Hindi umano umaalis ang kung anong bantay dito. Sinabihan pa kami nito na magtanim kami sa bawat sulok ng bahay ng pangontra sa aswang. Maya-maya pa ay sinabi nito na bigyan siya ng 1 basong tubig. Dinasalan niya at pinainom sa asawa ko. Kinabukasan ay sinabi ng tito ko na nakatira sa bahay ng ninang ko. Yung nakatira doon sa kalsada kung saan kami nagpa-parking. Narinig niya umano kami. Hindi lang sila umiimik noon. Pinakinggan niya kami at pagkatapos ay lumabas sila. May hangin lamang umano na dumaan at nanayo umano ang balahibo niya. Hanggang ngayon ay palaisipan pa rin sa amin ang nangyari ng gabi niyon. Lalo na yung aswang at yung nangyari sa amin sa loob ng bahay. Partikular na sa ate ko.
Ako si Jerry, silent listener nyo. Nais ko lang ibahagi ang kwentong ibinahagi ng aking ama na si Juan. Ang aking tatay Juan ay isang antingero, isa sa mga kilalang antingero noon sa lugar ng Romblon. Isa din po siya sa 7 haligi. Nasa hustong gulang ako nang mag-inuman kami ng aking tatay Juan. Dito ay kinuwento niyang isang bagay na nagbigay ng maraming katanungan sa akin. Nang sanggol pa daw ako, nagkasakit ako at nakailang manggagamot na rin ang nilapitan ng aking tatay. Pero wala sa mga ito ang nakagamot sa akin. Hanggang sa makatagpo siya ng isang manggagamot nun. Isang tubig lamang umano na may orasyon ang pinainom. At pagkatapos ko raw mainom ng tubig na ito, nag-umpisa nang magsilabasan ng butlig sa iba't ibang parte ng aking katawan. Hanggang makatulog daw ako na inabot ng 3 araw. Hindi ako magising nun. Pero sa 3 araw, pagkadilat ko, gumaling na ako. Naging palaisipan sa akin ang mga kwento ng aking ama. Hindi niya sinabi sa akin ang dahilan kung bakit ako nagkasakit nun at bakit 3 araw akong tulog. Kahit ang aking ina ay walang alam sa mga nangyari, na naging lihim ito sa lahat. Maraming iba't ibang kagamitan ng aking ama na tulad ng mga libreta, medalyon at iba pa na tanging ako lang ang nakakahawak, na walang nangyaring hindi maganda. May nagtangka kasing humawak sa gamit ng tatay Juan ko. Nabaliw ito. Kahit mga kapatid ko sa ama ay hindi humahawak sa gamit ng aking ama. Talagang ako lang. Nang pumanaw ang aking ama, lahat ng mga naiwan niyang gamit nun, binaon ko. Tanging ako lamang ang nakakaalam kung saan ko nilagay yon. Pilit hinahanap ng mga kapatid ko sa ama ang mga tinago ko. Lagi kong sinasabi na binaon ko na pero, hinga, gusto nilang hukayin. Marami ding katanungan ang gumugulo sa isipan ko kung sino ang gabay ko na babae nun, na lagi kong kasama. Nalaman ko ito sa aking nakilala nung nagkwento ko sa kanyang kakaibang nangyari sa kamag-anakan namin na pinatira namin ng mama ko sa bahay. Naririto po kasi kami ngayon na mama ko sa Malaysia. Dito nakatira at nagtatrabaho. Ganito kasi yon. Nagpapadala po kasi ang mama ko sa tita ko na nakatira sa bahay namin. Ang pinapadala ni mama, pangpaayos sa bahay. Pero nalaman namin na ginagastos nilang mag-ina sa kung saan-saan ang perang yon. Nagalit kami nang malaman namin kaya pinalayas namin sila sa bahay. Dito nag-umpisang nagkasakit sila at minalas-malas rin sa buhay. Nalaman din namin na may kakaiba sa bahay dahil may kung anong nakatira na hindi nakikita dito. Pinatingnan ko sa aking kaibigan na si Ash. Kumbaga may kaalaman itong kaibigan ko na ito. Nilakbay niya yung lugar. Kumbaga, nag-astral po siya papunta dun sa bahay. Sa bungad pa lamang ng pintuan ng bahay, meron umunong babaeng parang usok ang sumalubong sa kanya. Magulo ang buhok at nakakatakot kong tumingin. Hindi ko nakwento kay Ash na sementeryo dati ang lugar namin nung kapanahunan pero sabi niya sa akin na ang bahay daw namin, daanan ng mga kaluluwa at iba't ibang nilalang. May mga aswang din daw siyang nakikita na dumadaan sa lugar namin doon. Dito ay nasabi ko kay Ash sa kabilang lugar na pagtawid tulay ay pinaniniwalaan na may mga aswang ang nakatira kung kaya't walang nais magpunta. Malaking palaisipan lang po sa akin kung may ginawa bang aking ama sa akin, katulad ng pamana at pagbaon. Wala siyang sinabi, Sir Sate. Isa pang kwento ng aking ama ang nangyari sa anak ng kaibigan niyang si Berting, na noon ay sugarol at sabungero. Bigla umanong nagkasakit ang anak nito na si May, na noon ay bata pa lang. Hindi daw nila malaman kung bakit ito nagkasakit at hindi gumaling-galing. Kung kaya napag-isipan nilang dalhin ito kay Manong Tomas, isang manggagamot. Nang madala nila sa bahay ni Mang Tomas si May para ipatingin, sabi ng manggagamot, "Berting,
Sa likod ng bahay niyo ay may 2 puno. Itong si Mang Berting ay nagtaka kung paano nalaman ito ng albularyo hindi pa naman ito nakakapunta sa bahay nila Berting. Hukain mo Berting. Makakakita ka ng sanga ng mga punong yon na nagtagusan at naghulmang krus. Putulin mo at ilaga. Ipainom sa anak mo. Para gumaling na ito at mawala ang sakit nito. Pagka-uwi nga ay ginawa ni Berting ang sinabi ng manggagamot. Hinukay niya ang puno. Dito ay nakita niya ang sanga na nagtagusan at naghulmang krus noon. Kinuha niya pero imbis ilaga at ipainom sa anak para gumaling. Ginawa niya itong bertud sa sabong. Nakailang paalalang asawa ni Berting kung bakit hindi nito nilaga pero naging bingi si Berting. Walang araw na hindi siya sinuwerte sa sabong. Pero noon ay may paniniwala kami sa bertud na panandalian lamang ang epekto nito. Lalong-lalo sa manok panabong. Hindi mo makikitaan ang sugat ang manok sa kahit anong laban. Hindi mo rin ito mababakasan na pagod ang manok nun. Pero ika nga, kahit anong swerte mo minsan ay may kapalit. Lalo pa kung hindi mo sinunod ang sinabi ng manggagamot. Isang araw ay bigla na lamang namatay ang kanyang anak sa sakit. Kung sana ay sinunod lamang niya ang sinabi ng manggagamot, buhay pa sana ito. Laking pagsisisi ang naramdaman noon ni Berting sa nangyari. Kung hindi siya naging adik sa sabong ni sana, buhay pa yung anak niya. Mapagpalang araw sa inyo, Sir Seth. Nais kong ibahagi sa inyo ang karanasan na hindi namin malilimutan. Taong 2001, kung saan kami ay bagong lipat sa inuupahan naming bahay. Hindi ko na po babanggitin ang lugar kung saan pero itong bahay na ito ay hindi ganon kalakihan. Tama lang sa aming 4. Si nanay, tatay ako at ang bunso kong kapatid. May lababo, banyo at kwarto na maliit kung saan paglabas mo sa kwarto, naroroon na rin ang pintuan palabas nun. Sa unang lipat namin sa bahay na ito ay maayos naman ang aming pakiramdam. Naninibago lamang sa lugar at sa mga taong nakakasalamuhan namin. Gawa ng bagong lipat at bagong kapitbahay. Dumaan ang 1 linggo ay maayos pa rin naman ang pakiramdam sa bahay na yon. Pero makalipas ang 2 buwang paninirahan doon, nakakaramdam na ako ng madalas na pananakit ng ulo. Ganon din ang aking ina. Makalipas ang ilang linggo ay bigla na lamang akong nagkasakit. Tumagal yon ng 2 linggo pero kalaunan ay gumaling din naman. Pero ang nakapagtataka doon, hindi mawala-wala ang mabigat na pakiramdam at madalas na pananakit ng ulo ko. Makalipas ang ilang buwan, biglang nagkasakit ang nanay ko. Tumagal naman ito ng mahigit 2 taon. At yun rin ang dahilan kung bakit lagi na lamang kaming pabalik-balik sa ospital. Kung ano-anong test ang pinapagawa sa kanya. Base doon sa mga naunang resulta, hindi naman malubha ang sakit niya pero magtataka ka kung bakit maraming sakit na nararamdaman ito. Hindi niya may paliwanag. Hanggang sa nagpa-test ulit. Pero walang ibang nakikita kundi simpleng sakit lang. At kalaunay lumabas sa ibang resulta na walang nakikitang kung anong malubhang sakit doon. Doon na kami napaisip at napagtanto na baka hindi na ito normal. Nung una ay hindi agad lumapit si Mama sa manggagamot sa kadahilanan ngang malaki ang paniniwala niya sa Panginoon at hindi siya naniniwala sa ganung bagay. Hanggang sa hindi niya na kayang tiisin ang nararamdaman niya. Lumapit na siya sa manggagamot at nalamang may isang malakas at malaking elemento ang laging dumidikit kay Mama. Pero hindi agad yun kinaya ng manggagamot na unang pinuntahan ni Mama noon. Humanap kami ng ibang manggagamot para magamot si Mama. Pero hindi kalaunan ay sumabay naman ang pananakit ng ulo ko.
lagi akong nakakaramdam ng pagod na hindi maintindihan. At doon ay napapadalas ang panaginip ko ng hindi maganda patungkol sa mga iba't ibang elemento. Lumipas ang ilang buwan na paghahanap ay wala pa rin kaming mahanap na magaling na manggagamot. Hanggang sa unti-unting lumalala na ang nararamdaman namin sa bahay na yon. Parang laging may nakatingin. Isang gabi, habang natutulog ako, nakaramdam ako ng matinding pananakit sa ulo at nararamdaman ko din ang unti-unting pag-angat ng katawan ko. Yung bewang ko, parang may humahatak dito pataas. Para bang naiinat yung mga balakang ko hanggang sa unti-unti kong napagtanto na parang may gustong sumanib o umagaw sa katawan ko noon. Nagdasal ako noon. Binabanggit kong pangalan ng Panginoon. At yun nga ang dahilan kung bakit bigla ko na lamang naramdaman ang pagbaba ng katawan ko. Sumakit ang balakang ko. Alam mo yung pakiramdam na bigla kang nahulog tapos nauna yung balakang mo? Ganon. Grabe ang takot ko ng gabing yon. Hindi ko na ginising si Mama at pinagsabukas ko pa ito bago ko sabihin ang naranasan ko. Patuloy kaming naghanap ng magaling na manggagamot. Lagi na lang umiyak si Mama noon dahil sa hindi na maipaliwanag ang nararamdaman niya. Ikinuwento niya sa amin ang mga napapanaginipan niyang nilalang umano na mapula ang mga mata, naglalaway at matalas ang ngipin. At ang mas malala pa doon, Sir Seth, pumapatong daw ito sa kanya. Si Mama noon ay halos muntik na pong mabaliw dahil sa nararamdaman niya doon sa bahay na yon. Hanggang sa may nakapagsabing merong isang matandang manggagamot sa Purok 7. Bale, Purok 2 po kami nakatira noon. Dali-dali kaming pumunta ni Mama doon sa sinasabing manggagamot. Hindi nakasama si Papa dahil nasa trabaho siya nung araw na ito. Pagdating namin doon sa bahay na manggagamot, sinabi sa akin ni Mama yung pakiramdam na kinakabahan siya at hindi may paliwanag. Nang makausap namin ng matanda, sinabing meron raw 7 iba't ibang klaseng elemento ang laging sunod ng sunod kay Mama. Merong malalaki at maliit at napagtanto nitong manggagamot na ito na si Nanay Cora na kailangan na daw naming lumipat ng ibang matitirahan dahil lalala lamang umano at lalala ang nararamdaman namin at baka matuluyang mabaliw ang aking ina. Hindi umano siya titigilan ng mga ito hanggat naroroon kami sa bahay na tiritirahan namin. Parang lantang gulay na si Mama noon. Makalipas ang ilang buwan, umabot pa rin talaga kami ng ilang buwan, Sir Seth, dahil nahihirapan kami maghanap ng bahay. Ayaw pa sana naming umalis nung una dahil mura lang yung upa namin sa bahay na yun eh. Pero aanhin naman namin ang murang upa kung lagi naman kami nagkakasakit at laging kapos sa pananalapi doon at hindi makapundar na mga gamit. At yun, nakahanap kami ng isang upahan kung saan mas may kamahalan nga lang ito kaysa sa inuupahan namin noon. May kalakihan, may banyo, kwarto, sala, lababo at malawak na espasyo sa labas at gilid ng bahay. Kumbaga, ito ay isang buong bahay na, Sir Seth. Mahangin at tahimik noon. Paglipat namin dito, doon nagsimulang magbago ang lahat. Sa ilang buwan naming pagtira dito ay unti-unti kaming nagiging okay ang pakiramdam. Dala-dala pa rin namin ang trauma galing sa bahay na pinanggalingan namin. Isang gabi pa lamang namin dito sa bahay na ito. Agad-agad nakatulog si Mama. At sa bahay nga na ito ay hindi mabigat ang pagpasok ng pera. Nakabili na rin kami ng gamit na kailangan namin sa araw-araw. Hindi gaya doon sa dating tinitirahan namin. Puro utang at benta ng mga gamit para lang ipanggasta sa pang-araw-araw namin noon. Hanggang ngayon ay maayos naman po kahit papaano ang pamumuhay namin dito sa bahay na ito. At unti-unting gumaling si Mama. Hanggang dito na lamang po, Sir Seth.
Maraming salamat kung sakaling maibahagi mo ang karanasan kong ito.